Good morning! Maaga ang gising ni Inday kasi maaga din ang check-up ng alaga ngayong araw na to. Oh, may pa-outfit check pa. Huwag nyo nang pansin na ang bilbil. Hindi naman halatang basang-basa pa ang kanyang buhok. Thankful lang ako kasi this wonderful day, ginising na naman ako ni Lord na masaya, masigla, at healthy. Keep me safe all day long, Lord. At syempre, habang inaantay ko ang aking alaga, krinash ko na yung kanyang gamot at inihalo dun sa milk na rin para sa ganun. Paminsanan ko na lang na ipainom sa kanya. Warm water yung aking ginamit dyan kasi kailangan ko pa siyang i-feeding bago kami umalis sapagkat hindi alam kung anong oras na naman kami matatapos doon. At syempre habang nag-aantay, nagtimpla na rin ako ng energy drinks. Ang aking energy drinks, sa isang buong araw talaga kailangan kong makainom ng kape. Kasi kung hindi, sumasakit na talaga yung ulo ko niyan. Oh, adik na ba ako niyan pag ganun? Sana naman hindi pa. Ito ang aking breakfast for today's video. Yan, loaf bread tsaka peanut butter. Nung first time ko talaga dito sa Malaysia, hindi pwedeng walang rice pag umaga, 'di ba? Every meal kasi sa Pilipinas nakasanayan na natin na kumain ng rice. Pero nung nagtagal, ayan, basta merong coffee, ganyan, tinapay, biscuit, pancake, or kahit na anong breakfast pag umaga okay na, nakakabusog naman. Tapos pag lunch, it's either rice or noodles, ganun din pag gabi. Diba, sanayan lang. Ako pa lang yung gising ng oras na yan kasi kailangan kong bilisan kumain sapagkat kailangan kong asikasuhin din ang aking alaga. Yung mga estudyante, mga 7:45 pa sila gigising, kakain lang sila din ng ganyan, ng tulad sa breakfast ko, pero hindi naman sila mahilig sa kape. Ako lang yung talagang nagkakape dito sa bahay nila. Ni-request ko talaga yung kape kasi yan lang talaga yung kailangan ng katawan ko pag umaga. Sa araw-araw na ginawa ni Lord, talagang masasabi ko na yung 2022, 2023, super lucky ako kasi mababait yung mga naging employer ko. At present, yan nga, mababait itong pamilya na to. Si Lola lang ang may pagka-moody minsan. Ayan, nakabihis na yan. Napunasan ko na siya, napalitan ko na ng damit, tsaka yung diaper, ganyan. Ayan, nasa basement na kami, inaantay na lang namin si Sir. Alam kong napansin niyo yung kanyang damit. 4 na piraso yung kanyang damit na ganyan. Yan yung gustong-gusto niya kasing isuot, kaya hinahayaan ko na lang. Si Lola kasi meron siyang ugali na, moody. 'Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon napapasaya mo siya. Yan, may mga pagkakataon na nagsusungit ganyan. Kaya hindi ko na lang siya iniimikan. Kailangan talaga pag nag-aalaga tayo ng elders, yung totally na long patience talaga, 'di ba? Ayan, nakarating na kami sa hospital. Naka-face mask ang aking alaga, pati rin ako kasi yan, meron pa rin COVID. 30 minutes kaming nag-antay kasi hindi kami yung nauna dyan sa linyahan na yan. Ito ang itsura ng Inday, naka-face mask. Kasi may mga cases pa rin ng COVID ngayon, nakakatakot, 'di ba? Para safe ang person. Ayan. It's our turn sa clinic ni Doktora. Gagawin lang yung ginawa dun sa first, second na na check-up niya. Kasi gustong-gusto na talaga ni Lola na kumain ng normal food. Okay, first of all, chinek yung kanyang blood pressure. So far, so good. Okay naman. At syempre, chinek yung kanyang oximeter reading. Overall, okay naman. Tapos, nagpe-prepare si doktora para dun sa pag-suction sa kanya. Kasi titignan kung maplema pa ba or hindi na. Sabi naman ng doktor kanina, pwede na siyang kumain ng soft diet, pero yung porridge lang muna, paunti-unti, huwag biglain, pati tubig. At hanggat maaari, ang tubig na dapat inumin niya lang sa isang araw is 1,000 ml or cc. Kasi pag masobrahan na naman, baka mamaya sumakit na naman yung kanyang dibdib or baka kung ano yung mangyari ulit sa kanya. Kasi sa totoo lang, nung nakaraan pinainom kasi namin ng soup kasi gusto na niyang uminom ng soup pero ginamit yung NGT, through NGT talaga. Ayan.
Pero hindi pala puwede yun, parang nasobrahan ng water sa katawan niya kaya daw sumasakit yung kanyang dibdib. Yun yung explanation ng doktor nung nagpa-check-up siya last month. Inuubo-ubo pa yan si lola diyan pero sabi naman ng doktor, yung result ng pagpapainom niya, pagpapakain sa kanya okey pa. Ayan, pauwi na kami. Thank you for watching.